Hello, good evening mga kasirit. For today's video is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY grinder cutter para sa pang-electrical natin. Bali, ito yung mga kakailanganin natin. Of course, ang angle grinder, dalawang diamond cutter, at saka yung mga lock ng grinder. Yan, kinuha natin dito sa luma natin na angle grinder na sira na. Yan. And then, tingin tayo dito sa ating mga abubot ng bolts and nut na kakailangan natin sa extension. Yan, hanap tayo dito, hanap. Yan. Ito is hindi pwede kasi naka-allen rin. Dapat yung ulo niya is 17. Yan, hindi pwede yan, allen rin. Ano pa tayo? Ito, pwede to mga siret. Bali, ang thread niyan is dapat same siya sa thread ng ating angle grinder. Yan, dapat parehas yung wrap thread siya. Dapat parehas na yung kanya pinaka thread. Try natin na tanggalin to ating i-try kung talagang swak siya dun sa thread ng angle grinder. Yan, try natin dyan mga kasirit. Yan, testing natin. Swak na swak. Yan, maraming salamat pala sa patuloy na panonood mga kasirit sa ating vlog, sa ating tutorial. Yan, bali stainless steel yan mga kasirit. And then kukuha tayo ng yung pinaka-lock ng angle grinder natin mga kasirit is yung sa ibabaw, kasi di ba dalawa yan, yung sa ilalim and then yung sa ibabaw. Yung sa ibabaw mga kasirit, katulad nito yan, katulad nito yan mga kasirit yan yung pang ilalim. Ito namang hawak ko is ito yung pang ibabaw. Yan, bali winilding na natin yung nut natin dyan sa pang ibabaw na lock. Yan, winilding na natin gamit yung stainless steel para mas matibay. Yan, hindi na natin pinakita yung pag-welding natin kasi masakit sa mata. Isa pa is gabi. Yan, galing tayo sa project site na kinabukasan kasi let's go. Ngayon is bubuuhin na natin mga kasirit. Unang-una is ilalagay natin yung pang ilalim. Yan, yung hawak kong mga kasirit yung pang ilalim yan. Bali, binaliktad natin yan para hindi na kailangan yung mga spacer yan, para hindi dudulas ng ganyan mga kasiret. Yan, para ma-maintain yung align, kailangan baliktarin na natin para hindi na natin kailangan yung washer spacer. Yan, katulad yan mga kasiret, para pag yan swak na swak. Okay, let's get it on. Swak na swak. And then ilagay na natin yung pinaka lock washer niya mga kasiret, yung lock ng ating mga angle grinder. Yun ang lalagay natin. And of course, siyempre pahigpitan na natin gamit yung ating 17 na panghigpit, yung mga ginagamit natin panghigpit sa of course sa scaffolding, sa swivel clamp, sa fixed clamp, ganyan, para hindi na tayo maghahanap kung ano-ano pang pangpahigpit. Yan, okay na siya. Ngayon naman, ilagay naman natin ulit yung tinanggal natin sa luma nating angle grinder. Yan, ipatong na natin. Yun naman yung pang ilalim yan mga siret, para yan, galing dyan, para pag pinatong natin yung pangalawang talim is hindi aalog kasi may guide na yon, hindi na kailangan yung washer spacer. And of course, ilalagay din natin ulit yung isa naman na pag ilalim din yan mga siret. Bali, nilagyan ko yan ng washer galing sa ating circular saw. Yan, yung medyo maputi na yan mga siret is para hindi para mahigpitan niya, yung ma-press niya yung talim. Yan, lagay na natin. And of course, ilagay na natin yung bolt. Yan, na 17. Yan, higpitan na natin. Adjust lang natin ng konti yung nut kasi hindi umaabot siya doon sa ilalim. Yan, pahigpitan na natin. Yan lang pagpahigpit. Pahigpit na pugi lang mga kasiret. Shout out sa lahat ng mga nanonood dyan. God bless you all. Comment kayo kung mayroon din kang ideya. And then of course pahigpitan natin ng dalawang 17. Yan, yung mga
karaniwang ginagamit natin sa construction yan, para hindi na tayo maghanap na kung ano-ano pang mga pangpahigpit. Yan, dapat mahigpit na mahigpit mga kasirit, para hindi lumipad yung diamond cutter, kasi makakadisgrasya yan pag hindi natin siya hinigpitan. Okay, I think it's enough. Yan, okay na siya, naka-align siya. Yan, ang makikita nyo is 1 inch yung interval nya, para pag hiniwa natin sakto-sakto yung 1/2 na diametro nung 1/2 inch na diametro ng ating mold flex or kaya conduit pipe. Yan, para pag nag-grinder tayo, isang daanan na, dalawa na kaagad yung kain nya, para tatanggalin na lang natin yung sa in between na simento, kasi matigas kasi yung hollow block sa site. Yan, try na natin, let's go. Yan o, pasensya na, medyo malayo yung cameraman natin kasi natatakot sa alikabok. Yan, ganyan lang grinder mga kasirit. Yan, medyo talagang alikabok. That is a part of construction. Walang magandang bahay kung walang alikabok. Okay, let's get it on. At saka walang mga worker na masisipag at matsatsaga. Ayan, close up ko na lang ipakita sa inyo yung daan nya, kung ano yung outcome ng ating ginawang DIY grinder. Okay, ulitin natin kasi hindi natin masyadong makita sa sobrang alikabok. Palaliman natin ng konti, kahit 1/2 inch lang yung baon nya, kasi magpapalitada pa naman, para maitago lang ng konti. Yan mga kasirit, oh, wow, the moment of truth. Yan, di ba? Instant dalawa na yung daan nya. Oh, ganyan na yung magiging outcome. Tatanggalin na lang yung simento na yan sa gitna. Yun, may na tayo, may kanal na tayo ng electrical. Kahit napaka-useful niyan sa mga nagpa-plumbing at sa nag-electrical. Yan na rin yung mga kasama natin. Babayu!